Mga kapuso, lumakas pa po bilang tropical storm ang Bagyong Goring. May itinaas ng babala ang pag-asa sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ano-ano kaya mga lugar ang magkakaroon ng maulang long weekend? Aalamin natin yan mula sa GMA Integrated News Weather Center mamaya. Huling long weekend bago ang pasukan na naging longer weekend pa para sa ilan dahil wala pong pasok sa public school at gobyerno sa Metro Manila at Bulacan ngayong pong araw. Kaugnay yan sa pagbubukas ng 2023 FIBA World Cup sa Bukawi, Bulacan mamayang hapon. Kaya unahin na natin ang kumustahin ng lagay ng trapiko sa NLEX sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie at Rafi, sa ngayon ay maluwag ang daloy ng trapiko. Mula pa lang yan sa EDSA Balintawak hanggang dito nga sa North Luzon Expressway papasok ng Ciudad de Victoria exit dito sa Philippine Arena. Mula pa nga kaninang umaga ay manipis ang volume ng sasakyan na dumaraan sa expressway. Pagsapit ng tapat na May Kawayan at Marilao exits, may volume ng sasakyan pero mabilis pa rin ang takbo. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa makarating nga dito sa Ciudad de Victoria sa Bukawi kung saan naroon ang Philippine Arena. Muling paalala natin sa mga motorista na magdadala ng sasakyan, kailangan may RFID ang inyong sasakyan para maiwasan ng aberya dahil walang cash lane sa toll plaza na ito. Sa FIBA World Cup opening, ang NLEX din ang magmamando ng trapiko, hindi lang sa expressway kundi pati na rin sa mga parking na para nga mas maging mabilis ang daloy ng sasakyan nang hindi magaya sa mga nagdaang event dito na umaabot ng ilang oras ang tukod ng daloy ng traffic sa expressway. Ang payo ng NLEX Corporation sa mga manonood, sumakay na lamang ng P2P buses mula sa 12 lokasyon sa NCR, Bulacan at Pampanga. Inaasahang 5:30 ng hapon magpapatupad na ng lockdown papasok ng arena at tanging mga sasakyan ng VIP, delegado at P2P buses ang makakapasok. Sa ngayon nga ay nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad dito at kanina lamang ay nakausap natin si Metro Pacific Tollways President and CEO Rogelio Babe Singson at umaasa nga sila na magtutuloy-tuloy yung magandang daloy ng traffic sa NLEX. As early as 7 a.m. daw ay nakapwesto na ang tauhan nila para matiyak nga na maayos ang flow ng traffic. Anya, marami ring taong dumating na ngayon dito sa arena dahil yung parking A sa loob nito ay halos mapuno na umano. At Rafi, Connie, nakahinga ng maluwag ang NLEX dahil nga natapos ng kumpunihin yung girder doon sa natamaan ng isang container van doon sa Marilao Bridge. Kaya naman natuloy-tuloy na talaga at walang aberya, no? Kahit doon sa area ng Marilao at May Kawayan ay wala nang nagaganap na build-up. Ang paalala pa ng pamuna ng NLEX, libre yung toll papasok ng Ciudad de Victoria mula 12 noon hanggang alas 3 ng hapon. Paraan nila yan para nga mas mahikayat na mas marami pang maagang pumunta dito para nga iwas sila doon sa kapal ng daloy ng tao na papasok pagdating nga ng bandang hapon kung saan magsisimula na nga itong FIBA opening. Balik sa inyo, Rafi and Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Maagang bumiyahe ang ilang maglo-long weekend sa probinsya para iwasan po ang posibleng bigat na traffic sa NLEX. Balitang hatid ni James Agustin. Pauwi sa Pangasinan si Oliver na galing sa kanyang trabaho sa Cavite. Mas inagahan na raw niya ang biyahe dahil dati na niyang naranasan na ilang oras maipit sa traffic sa North Luzon Expressway o NLEX. Lalo pat inaasahan naman talaga ang heavy gat traffic mamayang hapon hanggang gabi sa NLEX para sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa Philippine Arena. Kasi FIBA World Cup alam ko rin yun Malamang traffic na. Si Danilo in advance na raw kahapon ng kanilang delivery sa Valenzuela na nakaschedule sana ngayong araw. Mahirap daw kasi maipit kapag usad pagong ang traffic sa expressway. Iwas sa traffic tsaka yung bawal nga sa may oras. Pinagbawal yung mga truck. Anong oras mo? 10 AM hanggang 12 midnight. Traffic talaga, daming manonood siguro. Madaling araw din bumiyahe ang mag-anak ni Jericho. Susulitin na rin daw nila ang long holiday weekend, lalo pat balik eskwela na sa susunod na linggo. In-expect po kasi namin yung heavy traffic, magbabakasyon po sa Zambales. So maaga po umalis ng bahay para iwas traffic po. Mahigpit namang babantayan ng MMDA ang mga kalsada bago mag-NLEX, tulad ng EDSA Balintawak northbound kung saan nag-eembudo karaniwan ng mga sasakyan. Magpapatupad sila ng stop-and-go traffic scheme sa ilang kalsada kapag kinakailangan dumaan ng convoy ng mga delegado. Kaya mga motorista na amin nakausap, iiwasan daw muna ang lugar para hindi maipit sa traffic. Iiwasan namin para kumita din kami. Kasi mahirap pag naipit sa traffic.
ang mahal ng gasolina. Saan kayo babiyahe? Bandang Makati or Paranaque, ganyan. Pag sobrang traffic mamaya, di sa ibang area na lang muna ako babiyahe. Oo, kasi wala tayong kikitain dyan pag naipit sa traffic. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Valenzuela City, nagpatupad ng track ban ng LGU sa ilang kalsada. Para po yan maibsan ang inaasang pagbigat ng trapiko sa NLEX dahil sa opening ceremonies ng FIBA World Cup mamayang hapon. Hanggang mamayang hating gabi, bawal munang dumaan ng mga truck na may bigat na 4,500 kilo at pataas sa mga itinalagang daan sa lungsod. May libre pong sakay ang LRT2 para sa mga delegado at kalahok ng 2023 FIBA World Cup. Tatagal po yan hanggang sa September 12. Kabilang po sa libre ang sakay sa LRT2 ang mga atleta, coach, trainers, organizing committee members, volunteers, staff, safety and security team, at maging ang accredited media. Ipakita lamang po ang FIBA Accreditation Pass para mabigyan ng libreng sakay. Samantala sa mga bumibili ng sili, maghunos dili muna. Ang presyo kasi niyan mas mahal na kesa sa karneng baboy. Sa ilang palengke sa Batangas City, umaabot na sa 350 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng siling labuyo. Mahigit 6 na beses na mas mataas kumpara sa 60 pesos kada kilo noong nakaraang buwan. Naglalaro naman sa 250 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng siling pansigang. Dati ang 80 hanggang 100 pesos. Mataas din po ang presyo ng kamatis, 140 hanggang 150 pesos na mula sa dating 70 hanggang 80 pesos. Ayon sa pamunuan ng palengke, nakaapekto sa supply ng pampalasa at gulay ang mga nagdaang bagyo. Ang presyo ng sili, mas mahal na kumpara sa karneng baboy at manok. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 260 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng baboy. 160 hanggang 210 pesos naman ang manok. Sa mga balak naman samantalahin ang long weekend para mamili po ng gamit pang eskwela, kamustahin na po natin ang presyo niyan sa Divisoria. Nagmahal nga ba? Alamin po natin yan sa Balitang Hatid ni Darlene Kay. Dahil ilang araw na lang at balik eskwela ng mga bata, inaasahan daw ng mga nagtitinda na daragsa ang mga mamimili sa mga susunod na araw. Kasi gaaral na yung mga bata, di ba? Kaya medyo mabenta kami. Pinakamabenta raw sa tindahan nila bilhin ng mga ballpen, lapis, notebook at papel. Sa katunayan, naubusan na nga raw sila ng stocks ng notebook kaya kailangan na uling umorder ng bagong supply. Kaya tumaas na raw ang presyo ng ilang school supplies tulad ng notebooks at papel. Kung dati, 12 pesos lang ang notebook, ngayon 25 pesos na. Tumaas naman ng 10 piso ang iba't ibang klase ng pad paper. Gayunman, kung ikukumpara noong nakaraang taon ay mas kakaunti pa rin daw ang mga mamimili ngayon. Mas madami po talagang online na nabili yung mga tao. Kasi yung may mga naghahanap po dito na mga tingin na lang po like mga ballpen, lapis kasi yung iba po binibili po nila online. Pero iba pa rin daw ang personal na pagbili ng school supplies. Kasi po yung sa mga papel po. Kasi po doon po sa packaging halimbawa or sa pagdi-deliver. Minsan po kasi dumadating na po kasi sa kanila lukot or yung sa ruler po balina. Yung sa dito naman po face to face or nakikita po nila on-site yung mga items po. Nakakapili po sila ng maayos po. Opo, at saka nakakatawad din po sila. Bukod sa notebook at papel, mayroon ding iba pang school supplies dito gaya ng lapis, ballpen, crayons, plastic cover. Mayroon ding iba pang gamit na kakailanganin ng mga estudyante tulad ng bag, baunan at water tumbler. May mga uniforme at sapatos din na mabibili rito. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang tumbling na lang, long weekend na mga beshi. Kaya naman deserve nyo ang Star Bites ngayong Biyernes. 3 linggo ng matinding aktingan ang dala ng magpakailanman featuring Asia's multimedia star Alden Richards. Sa final episode ng month-long special, mabigat na papel ang gagampanan ni Alden.
The Cantillana Family Story ang kwento bukas ng gabi. Iikot ito sa mga hamon ni Andrew played by Alden Richards at kanyang mga magulang na parehong may mental illness. Nagagampanan naman ang mga batikang artista na sina Chris Villanueva at Jackie Lublanco. Inamin sa akin ni Alden na na-challenge siya sa role. Lahat ng kaalaman ko sa pagiging aktor, binuhos ko dito kasi gustong-gusto kong maikwento yung storya ni Andrew Cantillana na tamang-tama dun sa talagang pinagdaanan niya. Mamaya naman ang pasilip sa inaabangang kapuso serye ng Bar the Love Team na maging sino ka man. Stay tuned mga beshi! Sa mga nagbabalak mag-LRT1, limitado po ang operasyon ng tren ngayong araw. Kung bakit, alamin sa ulat on the spot ni Nympha Ravelo ng Super Radio DZBB. Nympha? Connie, Rafi, dismayado ang ilang pasahero ng LRT Line 1 dahil sa kakulangan ng abiso sa limitadong operasyon ng tren ngayong araw. Ayon sa mga pasahero, nasa istasyon na sila nang malaman nila na walang biyahe sa pagitan ng Baclaran at Libertad Station. Bali, ang biyahe lang mula Hilpuyat hanggang Fernando Poe Jr. Station sa Muñoz. Dahil dito naipon ang mga pasahero sa mga saradong istasyon, kabilang na sa EDSA Station na sakop ng Pasay City. Ang ilan sa kanila nakapagbalyahan na sa ibang pasahero para lang makasakay sa jeep patungo sa kanilang trabaho. Marami rin ang napilitan na lang na mag-book na motorcycle taxi at mga ride-hailing app para lang hindi malate sa kanilang pupuntahan ngayong araw. Anilang bukod sa muling kakulangan sa abiso, wala rin munong libreng sakay man lamang o point-to-point bus na inihanda ang pamunuan ng LRT1. Narito po ang kanilang mga pahayag. Kasi wala pong information man lang kahit sa social media po na wala pong biyahe. Mahirap po kasi sumakay, dami tao din eh. Wala po, wala. Tas rush hour pa po nun, tas long weekend, so expected po na madami talagang pasahero, tas sumabay pa siya. Sa abiso ng Light Rail Manila Corporation, nilimitahan mula Hilpuyat at Fernando Poe Jr. Station sa operasyon hanggang sa araw ng linggo. Kailangan kasing suriin ang riles mula EDSA Station hanggang Baclaran Station kung saan nagkaroon ng mechanical problem ang Gen 2 train set kahapon. Layo nitong matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin sa publiko ang LRMC at tiniyak na tinutugunan ang problema para mapabilis ang pagsasaayos nito. Connie, Rafi. Maraming salamat, Nympha Ravelo ng Super Radio DZBB. Sa mga taga Mindanao, G ka ba sa one-day trip? Kung oo po ang sagot, sama-sama tayo sa biyahe ni Drew sa Samal. Nasubukan niyo na bang magbakasyon ng isang araw lang, biyeros? If you've got a day to spare dito sa area na to, siguro you can try our itinerary this time around. Tipong mabilisan lang pero pwedeng makarami. Tayong magandang corals, ang tayong magagandang isda, malalaki, maliliit, makukulay, black and white, you name it, they have it. Lalarga sa umaga. Mga adventure seeker, taas ang kamay. Gano'ng katagal ho kayo sa tubig? 25 lang. 25 minutes? Kakain habang nasa daan. Ito yung mango leather. Pero hindi po siya ginagawang wallet or... Ay, hindi. Okay. Kasi parang leather kasi siya. At saktong pahinga sa hapon. Ang goal, sulit at siksik na bakasyon sa loob ng isang araw. G ka ba? Kakayanin nga ba? At ang mas importanteng tanong, saan magandang gawin yan? Ang parati akong nagugulat, ang lapit lang sa Metropolitan, pero malinaw na ang tubig. Tara sa isang dinarayong isla sa Davao del Norte. Samal Island, I'm so sorry to almost forget about you. Now, you're here. And here. Sama-sama tayong gumala sa Island Garden City of Samal. Makikita ang pick-up na yan na paliko sa isang establishmento sa bayan ng Mataas na Kahoy sa Batangas. Maya-maya, sumalpok sa sasakyan ng motorsiklong mabilis ang takbo. Nahulog ang rider sa kanyang motor pero nakabangon din siya agad. Dinala na sa ospital ang rider na sugatan.
Ayon sa pulisya, nakainom umano ang rider. Sa hiwalay na aksidente naman, sumalpok ang isang tricycle sa kasalubong na kotse sa Batangas City. Wasak ang harapang bahagi ng kotse. Sugatan naman sa paa ang driver ng tricycle. Ayon sa mga otoridad, nag-overtake ang kotse sa isang sasakyan bago sumalpok sa tricycle. Napagkasunduan naman ng dalawang kampo na sasagutin ng driver ng kotse ang pagpapagamot sa tricycle driver. Nasabat ang mahigit 18 milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine sa NAIA Terminal 3. Balitang hatid ni Darlene Kai. Dito sa lining ng maleta, isinilid ang hinihinalang cocaine na sinubukan umanong ipuslit ng isang pasaherong dumating sa NAIA Terminal 3 pasado alas 9 kagabi. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADITG, galing sa Ethiopia ang Pinay na pasahero. Ito pong origin na to ito po isa sa ating binabantayan. No? So meaning previously may mga instances na tayo na nakahuli tayo ng mga pasahero carrying illegal drugs po galing sa origin na to. And yun nga po, pag-arrive niya, yung kanyang bagahe po was subjected to X-ray examination by our Bureau of Customs counterpart. Sa pag-scan pa lang, kahinahinala na raw ang laman ng maleta. Nang tanggalin ang lining ng likod ng maleta, tumambad sa mga otoridad ang mahigit 3 kilo ng hinihinalang cocaine. Nagkakahalaga ng mahigit 18 milyong piso. Nakiusap ang suspect na itago ang kanyang pangalan. Sabi niya, hindi niya raw alam na may droga ang kanyang bagahe. May nakilala raw siyang kapwa Pilipina online na nag-alok sa kanya ng free travel. Sabi niya, meron ako ipapadala sa iyo. Inalok din daw siya ng 100,000 piso kapalit ng pagdadala ng isang item mula Ethiopia papunta rito sa Pilipinas. May sweldo yan, sir. Pagka nadala ko na. Siguro nga nag-ano din ako sa kikitain kasi alam mo naman, nawalan din ako ng negosyo. Siyempre, nag-grab na din. Nagsisisi raw ang suspect dahil nagtiwala siya. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Ito pong ganitong sistema has been really, ito po yung talagang ginagamit po ng mga drug smugglers po, no? Yung mga drug mules po, drug couriers na sinasabi. No? And of course, magkocontact talaga tayo ng backtracking dito. No? Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ilang lugar sa Northern Luzon ang isinailalim sa babala dahil sa Tropical Storm Goring. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, in 36 hours, asahan ang malalakas na ulan sa mga nasabing lugar na sasamahan ng pagbugso ng hangin. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Goring, 270 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. May lakas ito na nasa 85 kilometers per hour, bugsong 105 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong south-southwest ng dahan-dahan. Posible pang lumakas ang Bagyong Goring sa mga susunod na araw hanggang sa maging typhoon ayon sa Pag-asa. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito. Sa weekend, inaasahang mabagal pa rin ang kilos ng Bagyong Goring habang gumagawa ito ng looping o paikot na track. Sa darating na linggo, unti-unti na muling magbabago ng direksyon ang bagyo. Sa Martes, sisimulang tumbukin ng Bagyong Goring ang Luzon Strait. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong mag-landfall. Sa mga susunod na oras, asahan ng pag-uulan sa extreme northern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains. Uulanin din ang ibang bahagi ng bansa. Maghanda sa maulang Sabado at Linggo sa malaking bahagi ng Luzon. Higit namang mataas ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao sa bandang hapon at gabi. Posibleng muli ang malalakas at matitinding buhos sa ilang areas gaya ng nakikita niyong nagkukulay orange at red. Sa Lunes, mga kapuso, umaga pa lang ay uulanin na ang ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapatuloy iyan at magiging malawakan sa buong araw ng Lunes.
Mga kapuso, kapag nakararanas na ang inyong lugar ng heavy to intense rains, dapat maging alerto na tayo sa banta ng baha o landslide, lalo kung ilang araw na kayong inuulan. Asahan ding muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong araw at sa long weekend. Mga kapuso, patuloy ring binabantayan ng Pag-asa ang isang tropical storm na nasa Pacific Ocean at may international name na Damre. Namataan ang nasabing bagyo, 3,065 kilometers silangan ng Northern Luzon. Mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa ating PAR. Sa halip, tutumbukin ng nasabing bagyo ang bansang Japan. Bukod pa riyan, base sa wind forecast ng Metro Weather, may isa pang bagyo ang posible agad na mamuo sa Pacific Ocean ngayong weekend. Babantayan natin kung matutuloy yan at kung posibleng pumasok iyan sa ating PAR sa mga susunod na araw. Kahit malayo ang bagyong Guring sa Mindanao, ilang lugar doon ang nakararanas ng baha. Ang ilang bahay sa Matanao, Davao del Sur, mistulan ang nasa gitna ng rumaragasang tubig sa ilog. Kahapon ng hapon, nagsimulang ulanin ang barangay Sinawilan dahil sa abagat ayon sa Pag-asa. Ilang sandali ay umapaw na ang isang sapa dahilan para lamunin ng tubig ang kalsada. Maswerteng walang nasaktan sa insidente maliban sa isang alagang aso na nalunod matapos hindi agad naialis ang pagkakatali rito ng may-ari. May paalala sa mga PhilHealth member ngayong tumataas ang kaso ng dengue at leptospirosis. Sabi ng PhilHealth, may 10,000 pesos na coverage para sa mga may dengue. 16,000 pesos naman kung malubha ang kaso nito. Para naman sa mga may sakit na leptospirosis, merong 11,000 pesos na coverage para po riyan. Pero ayon sa PhilHealth, dapat rehistrado ang pasyente sa database nila. Sa huling datos naman ng Department of Health, may 336 na naitalang kaso ng leptospirosis mula July 23 hanggang August 5. Halos 10,000 naman ang naiulat na kaso ng dengue sa unang 2 linggo ng Hulyo. Malaking hamon po para sa ilang guro ang paglilinis ng binahang eskwelahan sa Cauayan, Ilocos Sur. Paano na ngayong ilang araw na lamang pasukan na? Balitang hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang buwang paglilinis ang isinagawa sa Pantay Tamurong Elementary School sa Cauayan, Ilocos Sur dahil sa matinding pinsala na iniwan ng bagyong Egay noong Hulyo, gaya ng makapal na putik sa lahat ng silid-aralan at paligid ng eskwelahan. Sobrang hirap na. Ubos na ang lakas ng ating mga guro. Awang-awa na ako sa kanila. Wala silang weekends, wala silang holiday. Kahit patapos na ang paglilinis, problema raw ng pamunuan ng eskwelahan ang mga gamit. Humigit kumulang 15,000 na libro sa eskwelahan ang nasira. Nai-report na raw ito sa Schools Division Office pero wala pa umunong katiyakan na mapapalitan ito sa darating na pasukan. Pansamantala, nakahiram ng printer ang principal at magpo-produce na lang daw muna ng photocopy ng modules sa major subjects para may magamit ang mga mag-aaral. May mga natanggap ring donasyon ang eskwelahan matapos makita ang kanilang sitwasyon. Ginamit namin yon pang rewiring po sa school natin. Yung mga stand-pan natin na mahigit na 100, ipinagawa natin. Ipinambili rin umano nila ng gamit sa eskwelahan at school supplies ng mga mag-aaral. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik eskwela na sa public school sa Martes, August 29, pero ang ilang problema pa rin po ang kailangang ayusin sa ilang paaralan. Sa gitna po ng balitang yan, nakasalang si DepEd Assistant Secretary for Operations and Deputy Spokesperson Francis Bringas. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng iyong programa. Magandang umaga sa lahat po. Opo, makikikamusta lamang ho kami sa pagsasaayos ng mga binahang eskwelahan, sir. Well, yung ating mga binahang eskwelahan, based sa aming report, lalong-lalo na dito sa Regions 1, 2, 3, and CAR, medyo humupa na yung ating mga baha dyan, pero yung paglilinis dahil sa putik, yan talaga yung nagiging challenge para sa ating mga paaralan. So,
Yan naman ay during the Brigada Eskwela last week, pero hanggang ngayon alam natin na meron pa rin mga schools na nagsasagawa ng Brigada Eskwela para sa paghahanda nila. Kaya, yung ating mga best practices during the pandemic where we adopted the alternative delivery mode, yan yung minumungkahi pa rin na highly encouraged na gawin ng ating mga schools dun sa mga affected area. Yes, sir. Aabot kaya yung mga binahang classroom? Kasi sa nakikita ho natin, may mga ilan tayo naririnig din ng mga principal na awang-awa ho doon sa mga guro, no? Dahil wala na nga daw silang weekend kakalinis. Yeah, meron tayong may mga contingencies tayo pagdating sa mga ganyan. Unang-una, yung pag-adapt ng schools ng other modalities like shifting o kaya tinatawag nating modified in-school, out-school approach para yung mga classrooms na hindi pa pwedeng gamitin ay gagawan pa lang ng paraan para malinis, habang yung iba naman na pwede ay pwedeng salitan yung ating mga mag-aaral dyan using a blended modality. Okay, may konkreto na humang plano ang DepEd katuwang po yung mga LGU sa mga eskwelahan na nasa flood-prone area, sir? Yeah, meron tayong coordination na ginagawa not only with the local government units but with the DPWH as well. Kasi nga nag-study na ang DPWH with DepEd kung ano yung mga makabagong design that are flood and disaster resilient at paano magkaroon ng mga engineering interventions sa mga existing schools natin na nagiging persistent yung baha sa kanilang lugar. Meron din ho tayong mga nakikita sa mga video, no, ng mga binahang learning materials, mga modules, mga libro, no, iba pang school materials. Napalitan na ho ba ito? Yung mga iba siguro hindi pa napapalitan dahil baka naubos na yung buffer stock natin because the division officers usually have buffer stock. Meron din ang mga regional officers at meron din tayo sa central office. Kung naka-report na yan sa kanilang mga school division officers at walang stock ang division office, i-elevate yan sa higher officers para mabigyan ng replacement. Okay, pagdating ho dun sa malaking kakulangan ng mga guro sa bansa, ano hong ating update dyan at ang patuloy na nagiging dahilan ba nito yung mababang sweldo pa rin? Well, maaaring isa sa mga mararaming rason, no? Pero yung ating pag-fill up ng mga new teaching positions natin for 2023 ay ongoing na, no? Meron tayong 10,000 na new teaching position for this school year. And next year, magkakaroon pa tayo ng mga bago niyan. But definitely, we acknowledge na yung ideal ratio ng teacher to student ratio ay hindi pa natin ma-meet within the year. Okay, yung pong pagiging effective naman ng ating mga guro, no, dun sa naiisip po ninyong contingency plan, kung saan naatasan po yung mga guro ng junior high na magturo rin sa senior high school. Do you think that will work, sir? Yung pagtuturo ng junior high sa senior high, ever since we started the implementation of senior high years ago, no, meron na tayo talagang mga cases na ganyan, provided na itong mga junior high school na magtuturo sa senior high have the same specialization required by the senior high school subjects that they are going to teach. So mahahabol naman po yan, ano? Mahahabol naman yan, Okay. provided also na hindi yan nagiging excess load ng mga teachers natin sa junior high. Alright. At may kakulangan din ho tayo sa mga silid at paaralan, ano? Yung mga sinasabi nilang 156,000 po. Meron na tayong gagawin tungkol po dyan? Kasi medyo malaki ho, ano? Yung sinasabing gap from 91,000 na kakulangan sa mga silid-aralan, ngayon naging 156,000 na. Yeah, yung ating pag-improve ng provision of basic facilities sa ating education has always been in the pipeline at nasa priority lagi yan ng Department of Education. At gaya nga ng sinabi mo na hindi yan mapupupunan sa mga susunod na taon. Kaya nga we are going to institutionalize already the blended learning para kahit hindi natin mapunan lahat ng mga gaps na yan, ay meron tayong mga interventions na ginagawa via institutionalizing our blended learning. May pagbabago ho ba sa direktiba ng DepEd pagdating naman sa class suspension? Lalo na ho ngayong may binabantayan tayong bagyo. Wala pa rin tayong mga new directives kasi nagre-rely din tayo sa pag-asa. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. You're welcome, Connie. Yan po naman si Assistant Secretary Francis Bringas. Inaasahan na ang malalakas na ulan sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil pa rin po sa Bagyong Goring. Kaya update na po tayo sa sitwasyon doon sa Ulat on the Spot ni Breves Bulsao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Breves? Yes, Connie, Rafi, naghahanda ng mga LGU sa Hilagang Luzon sa posibleng epekto ng Bagyong Goring.
Sa Batanes, ipinatutupad na ang no-sale policy sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Nararanasan ang panakanakang pag-ambon sa lalawigan bunsod ng masamang panahon na nasa signal number 1. Ayon kay Batanes PDRRMO Cesar Roldan Isdicol, sapat pa ang mga relief goods para sa mga residente. Samantala, nagpapatupad na ng no-sailing policy sa Cagayan dahil sa bagyong Guring. Ayon sa Cagayan PDRRMO, isinailalim na sa areas of immediate concern ang 10 mga bayan na unang maapektuhan ng bagyo. Nakadeploy na ang rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at AFP sa Calayan Islands. Nararanasan naman ang makulimlim na kalangitan at pag-ambon sa Ilocos Norte. Ngunit ayon kay LDRRM Officer Randy Nicolas ng PDRRM Ilocos Norte, hindi ito epekto ng bagyong Guring. Gayunman, nakahanda ang relief goods at iba pang kakailanganin sakaling maramdaman ang epekto ng bagyo. Nakahanda rin ang Office of the Civil Defense Cordillera Administrative Region sa posibleng epekto ng bagyo. Sa ngayon, wala pang epekto ang sama ng panahon sa rehiyon. Nakahanda na rin ang relief goods at pinayuhang maghanda ang mga residenteng nasa landslide-prone areas. Narito ang pahayag ng OCD Cordillera. We are implementing yung common and usual preparations po namin. Yung proactive prep positioning, pag-replenish. Actually, na-replenish na. Kasi nung natapos po yung Typhoon Egay, Falcon at yung enhanced southwest monsoon, weeks after that, talagang nireplenish na natin lahat ng resources. At niready natin kaagad ulit. Pinayuhan din ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang paglakas ng alon sa dagat. Connie, Rafi. Maraming salamat, Breves Bulsao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang tumbling na lang, long weekend na mga beshi, kaya naman deserve nyo ang Star Bites ngayong Biyernes. Natutuwa raw si Gabby Garcia sa mga papuri sa kanyang pagganap sa Unbreak My Heart. Kasunod ito ng matitinding eksena sa serye. Nabuko na kasi ni Sandra na karakter ni Gabby ang naging relasyon ng groom niya na si Renz at ina niyang si Rose na ginagampanan ni na Joshua Garcia at Jody Santa Maria. Ibinunyag yan ni Sandra sa mismong kasal nila ni Renz. Ikinagulat din ng mga taga-subaybay ang pagsampal mismo ni Sandra sa kanyang ina. Hinahangaan naman ng netizen si Gabby. Patuloy na mapapanood ang Unbreak My Heart sa GMA Telebabad, Pinoy Hits, iHeart Movies at GTV. Available rin sa GMA Pinoy TV at TFC, pati na sa gmanetwork.com, I Want TFC at View Philippines. My groom is having an affair with my mother! Kung ano man yung meron sa amin ni Renz, matagal nang tapos yun, maniwala ka sa akin. Tapos na nga ba? Tapos na. Overwhelmed. Sobra. Nakakatuwa and nakaka-fulfill lahat ng mga comments na natatanggap ko. Kailangan nilang abangan yung magiging transition ng bawat characters. May nasabat na umunit siya Abu mula sa isang sasakyang nakaparada sa isang mall sa Pampanga. Detalye niyan sa ulat on the spot ni John Consulta. John? Rafi, 200 piraso ng Chaabu package na di bababa sa 100 kilo ang bigat ang nakumpiska ng NBI Task Force Against Illegal Drugs at NBI Pampanga sa isang sasakyan na ipinarada sa isang parking lot ng isang mall sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa NBI, 6 na araw na ang nakakaraan na iparada ang pulang sasakyan sa parking lot ng mall. Nang magsagawa ng operasyon ng NBI sa ng madaling araw, nakita ang susi ng sasakyan na nakalagay sa nakatuping side mirror ng kotse. Ayon kay NBI Assistant Director Lito Magno, may nakita mga pangalan sa loob ng sasakyan at nakumpirmang ibinenta ito kamakailan. Ito ang gamit para sa palit kotse modus na may kasamang droga. Magsasagawa naman ng cross-matching ang National Task Force Against Illegal Drugs sa na-recover na drugs sa mga naunang nakumpiskang sa Abu para matukoy Rafi kung old stock ang mga ito ng droga na inismuggle papasok ng bansa. Ayon kay NBI Deputy Director Jojo Yap, nire-recover na rin ng NBI ang CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng taong nagmamaneho sa sasakyang kargado ng kilo-kilong droga. John Consulta, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, John Consulta.
Handa nang magpakilig sa Setyembre sina Barbie Forteza at David Licauco. Inilabas na kasi ang teaser ng TV adaptation ng series na Maging Sino Ka Man. Ipinasilip na ang karakter ni Barbie at David na sina Monique at Carding na unang ginampanan sa pelikula ni Sharon Cuneta at Senator Robin Padilla. Tampok din sa teaser ang actress na si Jean Garcia. Pinusuan ito ng Barda fans dahil ibang Barbie at David daw ang mapapanood kumpara sa mga naging karakter nila sa Maria Clara at Ibarra. Eto, basta handa ang Pinoy, hindi na po pwedeng mawala ang leche flan. Agree ka ba dyan? Oo naman. Isa yan sa mga paborito ko. Diba? Yung tamis at sarap ng panghimagas, bumida na rin worldwide. Diba nga, ito ho, number 3 ang leche flan sa 10 best-rated custards ng Food Review Magazine na Taste Atlas. Meron po yung 4.5-star ratings. Karaniwan din itong hugis oval dahil sa llanera. Ang leche flan ay gawa sa gatas, asukal, itlog at may arnibal. Sarap! Eto naman, pag-usapan natin kasi kahit daw hindi number 1 sa karera, panalo naman sa love life ang magkasintahang atleta sa Hungary. Umeksena kasi ang proposal nila sa World Athletics Championships. Eto pagod man sa race walk si Hanna Burzalova. Waiting naman sa finish line ang fellow Slovakian athlete / boyfriend niya na si Dominik Selny. At doon, syempre, ayan na, nag-propose. Mukhang yes naman. Diba? Ang sagot ni Hanna dahil sa sweet moments nila habang nagkikiss. Pang 19 si Dominik sa race walk, pang 28 naman si Hanna sa women's category. Ang saya. Saya. Mga professional athlete to kasi World Championships. Diba? Ang galing Talagang tinaon doon sa World Championships. Totoo. Galing. At syempre, happy long weekend. Mga kapuso, ito po ang Balitang Hali. Connie season po ito, bahagi kami ng mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Rafi Tima mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.